morning mga kapaps, good morning mga kababayan. Tayo po ngayon ay maghanap buhay na naman mga kapaps. Hanap buhay tayo sa Grab. Pero meron tayong magandang balita mga kababayan, mga kapaps. Alam nyo ba na ang ating government sa pamumuno ng ating mahal na Pangulo na si PBBM ay government paid first quarter alone excuse me, ng 2025 mga kapaps, ng ating foreign and local debt mga kababayan. Ito po sa Philippine Star po, the government paid 342 billion in debt, a 65% decrease compared to the previous quarter, primarily due to the lower loan principal repayments mga kapaps. Po natin doon mga kababayan, mga kapaps, na ating mahal na Pangulo ay patuloy gumagawa sa bayan natin, bagamat maraming mga batikos, maraming mga panglalait sa kanya, ba't ang ating presidente ay patuloy gumagawa? Yun nga lang ay itong ating mga kababayan, itong mga didilis ay patuloy na gumagawa kung ano mga kwento mga kababayan. Kaya patuloy nating idasal, pagdasal ang ating mahal na Pangulo mga kababayan. So nakita natin doon mga kababayan na ang ating principal debt, ang ating utang ay nagbabayad ang ating pamamahalaan sa pangunguna ng ating mahal na Pangulo. Dito nga po sabi doon, the debt payments is 342 billion paid in the first quarter, a 65% reduction. So ibig sabihin niya mga kababayan, bagamat maraming proyekto, maraming obligasyon ng ating government, pero hindi nagpapabaya sa pagbayad ng ating utang. At dito pa sinasabi po dito mga kababayan, interest payments increased by 24% in March with a 25% increase in this quarter. Debt service, 16% of the total debt service for 2025 was settled as of end March, which is a record of 2.05 trillion pesos. So ang laki na po ng naibayad ng administrasyon nito sa pangunguna ng ating mahal na Pangulo mga kababayan. Ang ating outstanding debt sa national government is reached 17 trillion by the end of March 2025 and the end of 2025 mga kababayan, mga kapaps. Pero bagamat marami tayong maraming utang ang ating bansa mga kababayan, pero ang ating government ay hindi nagpapabaya sa ating bayan, patuloy na nagbibigay ng serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya ipagdasal natin mga kapaps, mga kababayan, ang ating mahal na Pangulo. Siya ay gumagawa ng paraan para mapatakbo ang bayan natin ng maayos, despite the fact na itong mga didilis ay hindi talaga tumitigil sa paninira sa kanyang panunungkulan. Kaya maraming salamat sa ating mahal na Pangulo at sa kanyang 10 kabinete na patuloy silang gumagawa sa ating bayan. At ipagdasal din natin siya mga kababayan, nawa maging mapagpatuloy niya ang kanyang panunungkulan sa ating bayan at maging matatag siya. Yun palagi ko sinasabi, na sana maging matatag siya palagi sa kanyang mga desisyon, katulad yung ginawa niya na nagpa-mass resignation siya sa mga kanyang kabinete na. Kaya sana maging ipagpatuloy niya na maging authoritative siya sa lahat ng oras mga kababayan. Kita ko nung araw ng mga kababayan, during the time ni Apolacay, sa mga projects ay nakalagay doon
DPWH government project, do not delay. Sana ganun ang gagawin ni PBBM sa mga kanyang mga proyekto. Kasi sa panahon ngayon, ang daming mga enforcers, ang daming mga kung ano-ano pa. Pag nakakita ng mga truck, malalaking truck, hinuhuli. Dapat pag may mga government projects, lagyan nila ng ganun. Lagyan nila DPWH government project, do not delay. Para tuloy-tuloy ang gawa. Walang hadlang. Hindi katulad nung araw na kay Apulacay. Kita mo sa kalsada. Kami po nung araw, kasi mga kababayan, kami ng kalsada. Kaya nakikita ko po nung araw, ako yung siguro mga 8 or 10 years old, nakikita ko po yun. Government project, do not delay. So sana ganun ang gagawin ni PBBM sa mga proyekto ng ating bayan. Nakikita nyo naman mga kababayan, ang subway ay tuloy-tuloy na ginagawa. Ang MRT tuloy-tuloy na ginagawa. Marami po, lalo na naman ito yung rehabilitation sa EDSA mga kababayan. So another gastos na naman yan. So nakikita natin na talagang pinupursige ng ating mahal na Pangulo lahat ng mga project na nandyan siya ay matapos sana sa kanyang panunungkulan. At maraming salamat mga kababayan sa iyong panunood. Maraming salamat sa time nyo sa aking maliit na vlog, sa ating munting channel. Please like and share mga kababayan. And don't forget to subscribe. Maraming salamat po. Ingat po kayo sa inyong mga hanap buhay mga kababayan, lalo na po sa ating mga OFW dyan. Mag-ingat po kayo sa inyong paghanap buhay. Naghihintay ang inyong pamilya dito sa bayan natin. Maraming salamat po sa mga sakripisyo nyo para sa bayan din natin at sa inyong mga pamilya. At muli maraming salamat po mga kapaps, mga kababayan. Don't forget to subscribe and like. Maraming salamat po. Ingat po kayo. Muli at patuloy natin ipagdasal ang ating mahal na Pangulo na ingatan siya sa lahat ng kanyang mga lakad. O siya, sige. Dito na lang tayo mga kababayan. Bye bye.